Ano kasi, gusto sana kitang ayaing mamasyal kanina, kaya ako naparito. Kaso wala ka naman pala. Kanda o talpa na sabi ni Greg. Ay, oo nga pala, flowers for you. Dagdag pa ni Greg at kamuntik pa niyang makalimutan na iabot sa dalaga ang binili niyang bulaklak para dito. Agad namang tinanggap ni Jessie yon na may ngiti sa labi at bahagya pa nga niya yung inamoy. Salamat. Pasensya ka na kung naghintay ka ng matagal ha. Sa susunod kasi, mag-text ka man lang sa akin na pupunta ka rito para di naman ikaw nasa surprise kasi wala ako. Biro pa ni Jessie sa binata. Natawa naman si Greg sa sinabi ni Jessie at napatango pa nga siya. Oo, sige, next time. Tatawagan muna kita bago ko pumunta dito. Lesson learned, magpaalam kapag may isosurpresa. Tatawa-tawa na sagot ni Greg sa dalaga. Natawa naman si Jessie dahil sa sinabi ng binata dahil hindi na nga naman surprise yon kapag sinabi sa kanya. Paano yan? Gabing-gabi na. Hindi na tayo makakalabas pa. Sabi ni Jessie kay Greg. Oo nga eh. Next time na lang siguro pero ang importante naman ngayon nakita kita. Nakangiti pa na sagot ni Greg sa dalaga. Alam ko na next time, isama natin ang kapatid kong si Shirley at si Noah. Double date tayo. Nakangiti naman na sabi ni Jessie. Nagulat naman si Greg sa sinabi ng dalaga at biglang nawala ang ngiti sa labi niya. Agad namang napansin niyo ni Jessie at nagtatanong ang tingin niya rito. Ayaw mo bang makilalang kapatid ko? Nag-aalangan na tanong pa ni Jessie. Hindi naman. Pero kasi hindi ka pa rin ba nakamove on kay Noah? Sorry ha, pero kasi parang ang awkward lang kung kasama natin sila. Kayong alam naman natin na mahal mo siya at kasama pa niyang nobya niya. Alanganing sagot naman ni Greg. Naku, ano ka ba naman? Naka-move on na ako kay Noah at isa pa, gusto ko na nga rin nilang makilala, lalo na ng kapatid kong si Shirley. Kaya sige na, pumayag ka na, please. Sagot naman ni Jessie kay Greg. Sigurado ka ba dyan? Tanong pang muli ni Greg. Oo naman, naka-move on na ako kay Noah kasi may iba na akong mahal ngayon. Nakangiti pa na sagot ni Jessie kay Greg. Nagulat naman si Greg sa sinabi ng dalaga. Bigla tuloy siyang nalungkot sa isipin na may iba na naman palang mahalang dalaga at mukhang naitsapwera na naman siya. Ba't ganyan ang itsura mo? Kunot noong tanong ni Jessie sa binata na mapansin niyang bigla itong lumungkot. May iba ka na bang mahal? Kinakabahang tanong ni Greg sa dalaga. Bahagya namang natawa si Jessie saka siya humarap sa binata. Oo, meron na. Nakangiti pa na sagot na Jessie kay Greg at natatawa nga siya sa itsura nito. Marahil iniisip nga na may iba siyang nagugustuhan. Gusto mo bang malaman ngayon kung sinong nagpapatibok ng puso ko? Nakangisi pa na tanong ni Jessie kay Greg. Naparunok naman ang sarili niyang laway si Greg at hindi niya alam kung dapat pa nga ba niyang ipagpatuloy ang nararamdaman sa dalaga dahil mukhang bigo na naman siya rito sa pangalawang pagkakataon. Napabuntong hininga pa nga siya bago siya pilit na ngumiti sa dalaga. Oo naman, sino naman ba ngayon ang bagong nagpapatibok ng puso mo? Kanda o talpa na sagot ni Greg sa dalaga. Sumeryoso naman ang mukha sa Jessie at bahagya pa nga niyang inilapit ang kanyang mukha kay Greg. Napalanok na lang siya ng sariling daway dahil sobrang lapit na nga ng mukha ni Jessie sa kanyang mukha. Ikaw? Seryosong sagot ni Jessie sa binata. Tila naman biglang nabingi si Greg sa sinabi ni Jessie. Napakurap-kurap pa nga siya habang di inaalis ang pagkakatitig sa dalaga. Ha? Ang tanging nasambit ni Greg kaya naman natawa na lamang si Jessie sa naging reaksyon ni Greg. Sabi ko, ikaw ang bago nagpapatibok ng puso ko. Pag-uulit pa ni Jessie sa kanyang sinabi. Teka, ayaw mo ba? Biro pa ni Jessie sa binata na natulala na lamang talaga at di na nakapagsalita pa. Ha? Hindi ah. Nagulat lang ako. Seryoso ka ba dyan? Totoo ba yan? Hindi mo ba ako binibiro lamang? Sunod-sunod pang tanong ng binata dahil hindi talaga siya makapaniwala sa sinabi ng dalaga. Bakit naman kita bibiruin? Seryoso ako sa sinasabi ko, Greg. Seryoso naman na sagot ni Jessie sa binata. Talaga? Ibig mo bang sabihin, sinasagot mo na ako? Tanong pa muli ni Greg sa dalaga. Nakangiti namang tumango si Jessie sa binata. Teka, hindi ka nagbibiro ha? Seryoso yun na, sinasagot mo na ako. Girlfriend na kita. Hindi pa rin makapaniwala na sabi ni Greg kay Jessie at natatawa na lamang talaga sa kanya ang dalaga dahil sa reaksyon ni Greg sa mga sinabi niya. Oo nga, sinasagot na kita. At girlfriend mo na ako? Nakangiti pa na sagot ni Jessie.
Pero kung ayaw mo pa na sagutin kita, pwede naman na hindi na muna. Pwede namang patagalin muna natin ang panliligaw mo. Dagdag pa ni Jessie. Naku, hindi ah. Gustong gusto ko nga eh. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon dahil sa mga sinabi mo. Nagulat lamang talaga ako. Naluluhan ang sagot ni Greg sa dalaga sa kanya ito niyakap. Gumanti rin naman ng yakap si Jessie sa binata na ngayon ay nobyo na nga niya. Salamat, Jessie. Salamat. Sabi pa ni Greg pagkabitaw niya sa pagkakayakap kay Jessie at unti-unti nilapit nga niyang kanyang mukha sa dalaga at di na nga niya napigilan ang kanyang sarili, hinalikan na ang kanyang nobya sa labi. Sandali lamang naman ang ginawang paghalik ni Greg sa dalaga at napapikit na lamang din si Jessie dahil doon. Kinabukasan, maaga namang tinawagan ni Jessie ang kanyang kapatid na si Shirley. Excited na kasi siyang ibalita rito ang nangyari kagabi na sinagot na nga niya si Greg. Masaya ako para sa iyo, Ate Jessie. Sa wakas, nahanap mo ng lalaking talagang magmamahal sa iyo ng tapat. Nakangiti pang sagot ni Shirley sa kanyang ate matapos itong ikwento na sinagot na nga nito si Greg. Salamat, Shirley. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam ng ganito, no? Yung mahal ka talaga ng isang tao at hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa kanya dahil buong puso kanyang mamahalin. Sagot din naman ni Jessie na todo rin ang ngiti hanggang ngayon dahil pakiramdam nga niya nakalutang siya sa alapaap dahil doon. Oo naman ate, sobrang sarap talaga sa pakiramdam lalo na't wala ka ng kagalit o kasamaan ng loob. Sagot din naman ni Shirley dito. Oo nga pala, pwede ba kayo mamayang gabi ni Noah? Ituloy sana natin yung binabalak natin na double date. Nabanggit ko rin naman yon kay Greg kagabi at pumayag naman siya kaagad. Sabi pa ni Jessie nang bigla nga niyang maalala ang bagay na yon. Dahil isa rin yon sa dahilan kaya niya tinawagan si Shirley. Parang wala naman kaming gagawin ni Noah, pero tatanungin ko rin muna siya. May pinag-uusapan kasi sila ni Daddy Denver ngayon sa opisina, kaya hindi ko siya kasama. Mamaya mag-message ako sa'yo kung sure na pwede kami mamaya, ha? Sagot naman ni Shirley sa kanyang kapatid. Di na rin naman nagtagal pa ang kanilang pag-uusap dahil pinatawag na sa Jessie ng kanyang ama dahil kakain na nga raw sila. Gusto kasi ng kanyang ama sabay silang kakain kapag naroon sila pareha sa kanilang bahay. Sa opisina naman ni Denver, nagulat siya nang biglang pumunta doon ang kanyang anak na si Noah. Naroon din si Angeline dahil nag-ayos to ng ilang mga papeles na naroon. Noah, anak, may problema ba? Agad na tanong ni Denver kay Noah na umupo to sa kaharap na upuan ng kanyang table. Napabuga naman ang hangin sa kanyang bibig si Noah para palakasin ang kanyang loob at masabi ang gusto niyang sabihin sa kanyang mga magulang. Naghihintay naman ang mag-asawang Angeline at Denver sa sasabihin ng kanilang anak dahil madalang nga ito kung pumunta roon at kapag pumunta naman to ng biglaan, may gusto tong sabihin na mahalagang bagay. Mom, Dad, gusto ko po sanang ayaing magpakasal si Shirley, sabi na kaagad ni Noah at sa kanya seryosong tinitigan ang kanyang mga magulang. Nasa tamang edad na po kami at maayos na rin naman po ang lahat sa amin at sa kanyang pamilya kaya po naisip ko na siguro ito na po yung panahon para isipin naman namin ang kinabukasan namin. Gusto ko na po sana na pakasalan siya kung ayos lamang po sa inyo, dagdag pa ni Noah. Gusto kasi ni Noah magpaalam muna sa kanyang mga magulang, tanda ng paggalang niya sa mga ito. Gusto niya ang mga magulang niya rin muna ang unang makakaalam tungkol sa bagay na ito. Nagulat naman si Angeline at Denver dahil sa sinabi ni Noah at nakatingin pa nga silang dalawa at kalaunan naman ay napangiti na rin silang pareho. Naglakad naman si Angeline palapit kay Noah, sa kanya ito matamis ng ngitian. Ayos na ayos sa amin yon, anak. Alam naman namin kung gaano mo kamahal si Shirley at alam ko na talagang nagmamahalan kayong dalawa. Masaya ako at naisip mo ang bagay na yan dahil alam ko, handa na rin kayong lumagay sa tahimik kayo ni Shirley lalo na at ayos na sila ng kanyang ama at kapatid. Nakangiting sabi ni Angeline kay Noah. Huwag kang mag-alala anak dahil nakasuporta kami sa kung anuman magiging desisyon ni Sheila. Masayang-masaya kami ng mommy mo dahil nasa tamang edad ka anak. Nasa tamang tao at alam ko, lalo pa kayo magmamahalan ni Shirley. Nakangiti rin naman na sabi ni Denver. Agad naman na napangiti si Noah dahil sa sinabi ng kanyang mga magulang. Akala niya kasi tututol pa ang mga ito, lalo na ngayon na siyang inatasan ng kanyang ama na mamahala sa isa sa mga kumpanya nila. Talaga po?
Puwapayag po kayong ayain ko na si Shirley magpakasal? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Noah sa kanyang mga magulang. Bagya namang natawa si Angeline dahil doon. Oo naman anak, bakit naman kami tututo ng daddy mo? Alam namin na masaya ka sa piling ni Shirley, kaya wala kaming balak tutulan kayong dalawa. Sagot naman ni Angeline sa kanyang anak. Maraming salamat po. Iting-iti pa na sagot ni Noah sa kanyang ina. Siguro po, sa ama naman po ako ni Shirley magpapaalam kung papayag na po siya. Ginagalang ko rin po ang desisyon niya kung papayag na po ba siya o hindi. Nayayain ko na magpakasal sa Shirley. Dagdag pa ni Noah. Well, good luck anak. Pero sa tingin ko naman papayag din ang ama ni Shirley dahil nakikita rin naman niya kung gaano kasi ang kanyang anak. Sa piling mo? Sagot naman ni Angeline dito. Thank you po, Mom, Dad. Sikreto po sana muna natin to dahil kapag pumayag din po ang ama ni Shirley, magpo-propose na rin po ako sa kanya. Sagot naman ni Noah sa kanyang mga magulang. Good luck, son. Ngayon pa lang, masaya na ako para sa inyo ni Shirley. Sabat naman ni Denver at tinapik-tapik pa nga niya sa balikat ang kanyang anak. Napapangiti na lamang si Noah dahil kahit kailan ay palaging nakasuporta sa kanilang magkakapatid ang kanilang mga magulang sa desisyon nila basta hindi ito nakakasama sa kanila. Isa na lamang ngayon ang hiling ni Noah at yun ay ang mapapayag din niya ang ama ni Shirley. Gustong gusto na kasi talaga niya na yain si Shirley magpakasal noon pa. Ang kaso, ay nagkaroon nga ng problema sa pamilya ng dalaga at ngayon nga na maayos na ang mga to, balak niya nang ituloy ang naunsamin niyang pag-aaya dito na magpakasal. Kinagabihan naman noon, naghahanda na rin sila Noah at Shirley para umalis dahil pupunta sila sa double date nila kasama nga ang ate Jessie ni Shirley. Natawagan niya kasi ito kanina matapos makausap si Noah at pumayag nga ito kaya naman ngayon pupunta na nga sila sa restaurant na sinabi ni Jessie sa kanya. Sigurado ka ba dito? Hindi ka ba naiilang nakasama natin ang kapatid mo na minsan sinubukan akong agawin sa'yo? Tanong pa ni Noah kay Shirley habang hinihintay niya ang dalaga na matapos na mag-ayos sa sarili at narito nga sila ngayon sa silid ng dalaga. Napatigil naman si Shirley sa kanyang ginagawa. Humarap naman si Shirley kay Noah at saka siya napabuntong hininga sa kalumapit dito at hinawakan ng kamay ng kanyang nobyo. Mahal, naka-move on na si Ate Jessie sa'yo at tanggap na niya na hindi ka para sa kanya. Kaya walang dahilan para mailang ako sa kanya. Isa pa, kapatid ko siya at alam kong nagbago na talaga siya at hindi lang basta nagbago. Dahil malaki talaga ang pinagbago niya ngayon. Kaya masaya rin ako para sa kanya dahil nahanap niyang lalaking nagmamahal sa kanya ng totoo ngayon. Nakangiti pang sagot ni Shirley sa kanyang nobyo. Dahan-dahan namang tumango si Noah sa kanyang nobya, saka siya napabuntong hininga rin. Sa bagay, tama ka naman din dyan. At totoong malaki na nga ang pinagbago ni Jessie ngayon dahil dati niya napakamalitan nito. Ngayon, bumait na nga siya. Mabuti na lang talaga na tauhan ng kapatid mong yon at nagbagong buhay na. Dahil kung hindi pa sigurado yung nagbago, baka naisumpa ko talaga siya. Kahit kapatid mo pa siya. Sagot naman ni Noah. At biniro pa nga niya si Shirley. Nahampas naman ni Shirley sa braso si Noah at kung ganon to ay galang ang isang babae. Gaano ito kabait. Alam mo, nakakatuwa nga at saktong dumating sa buhay niya ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya. Timing din talaga pagdating niya dahil nang nakamove on si Ate Jessie sa'yo. Mabilis lang. Sana lang lalaki na yon ay ang makatuluyan ni ate dahil mukhang natututunan na rin naman siyang mahalin ni ate ngayon. Seryoso pang sabi ni Shirley. Sana lang talaga. Para naman di na bumalik sa dati yung ugali ng Ate Jessie mo. Para magtuloy-tuloy na rin talaga ang pagbabago niya. Dahil mas maganda talaga ang buhay kung tahimik at nagkakaintindihan ng bawat isa, 'di ba? Sagot naman ni Noah kay Shirley. Mahal, matanong nga kita. Gusto mo na bang lumagay sa tahimik? I mean, ayos naman na kasi kayong lahat, 'di ba? Dagdag pa ni Noah. Nagulat naman si Shirley sa tinanong ni Noah pero hindi na lamang niya yun pinahalata sa binata. Bakit? Gusto mo na bang lumagay sa tahimik? Balik tanong din naman ni Shirley kay Noah. Napakamot naman sa kanyang ulo si Noah dahil hindi naman sinagot ng dalaga ang kanyang tanong at nabalik pa nga sa kanya ang tanong niya. Ko ako ang tatanungin. Oo naman, syempre. Gusto ko na magkaroon ng tahimik at masayang pamilya. Ikaw ba? Nakangiti pang sagot ni Noah sa kanya muling tinanong ito. Darating din tayo dyan, mahal. Nakangiti pa na sagot ni Shirley.
Pero sa ngayon, tarang umalis na dahil baka nandun na sila Ate Jessie at hinihintay na tayo. Dagdag pa ni Shirley saka siya tumayo. Naiiling naman na natatawa si Noah dahil umiiwas na naman ang dalaga sa kanyang tanong. Minsan na kasi niya tong sinubukan na tanongin ng ganon pero umiiwas nga ito. Ramdam niya na gusto na nga rin ni Shirley sadyang nahihiya lamang ito kapag ganong usapan na. Di na rin naman nagtagal, inayos lamang saglit ni Shirley ang kanyang buhok. Saka sila umalis na ni Noah ng mansyon at agad na silang dumiretso sa restaurant na sinabi ni Jessie. Pagkarating nila Shirley at Noah sa restaurant, agad naman na silang inassist ng isang staff doon at agad dinala sa table kung nasan sina Jessie at Greg naghihintay. Hi ate! Bati ka agad ni Shirley kay Jessie at agad siya na lumapit dito at agad na nakipagbeso. Napatingin pa siya sa lalaking kasama ng kanyang ate Jessie, sa kanya to matipid ng ngitian. Greg? Sabat pa ni Noah na makita niya na malapitan ang kasama ni Jessie. Ako nga Noah. Nakangiti naman na sabi ni Greg at saka siya lumapit kay Noah at nakipagkamay dito. Agad naman tinanggap ni Noah ang pakikipagkamay nito sa kanya. So, ikaw pala ang nagpatino sa kapatid ng aking nobya. Nakangisi pa na sabi ni Noah kay Greg. Agad namang pinanlakihan ng mata ni Shirley si Noah pero tinawanan lamang siya nito habang si Greg napatingin na lamang kay Jessie. Saka siya lumapit dito at saka niya to hinapit sa bewang. Mukhang gano'n na nga, bro. At siya rin naman din ang nagpapatino sa akin eh. Kaya patas lang kami. Nakangiti namang sagot ni Greg kay Noah. Kilala din kasi ni Noah si Greg dahil nga parehas silang nasa mundo ng pagnenegosyo. Kaya hindi talaga malabo na magkakilala silang dalawa. Shirley, si Greg nga pala boyfriend ko. Mukhang magkakilala naman na sila ni Noah kaya hindi ko na siya ipapakilala sa kanya. Pagpapakilala na Jessie kay Greg sa kanyang kapatid. Greg si Shirley nga pala, kapatid ko. At yung kasama niya, kilala mo naman siguro yan, boyfriend niya yan. Baling naman niya kay Greg. Natatawa naman sila sa inaasta ni Jessie. Ngayon, dahil mukhang napikon ito sa sinabi ni Noah kanina. Siniko tuloy ni Shirley si Noah dahil inasarap pa kasi nito ang kanyang ate Jessie, kaya nagsusungit na naman. Nang umupo na nga sila, agad naman na silang isinervan ng kanilang pagkain, kaya kumain na rin muna silang apat. Habang kumakain sila, napapatingin naman si Shirley sa ate Jessie niya at kita nga niya sa mata ng kanyang kapatid na masaya ito kasama ang nobyo nito na si Greg. Kita rin niya talaga kaagad na bigla itong nagbago. Kung dati kay Noah nga ito naghahabol, ngayon si Greg naman ang panidikit sa ate Jessie niya. Kaya ngayon masaya na nga si Shirley dahil naka-move on na nga talaga ang ate Jessie niya kay Noah. Kumain ka na, bulong ni Noah kay Shirley na mapansin niya. Tinititigan na Shirley si Jessie. Agad namang napatingin si Shirley kay Noah at sa kanya to matamis ng initian, saka siya nagpatuloy na sa kanyang pagkain. Matapos silang kumain na apat ay nanatili pa muna sila doon. Sa labas din kasi nakaset up ang table nila kaya preskong hangin doon. Kamusta ka naman, Mr. Madrigal? Tanong na ni Greg kay Noah matapos nga nilang kumain. Ayos lamang naman ako, Mr. Santos. Ikaw, kamusta ka at ang iyong kumpanya? Sagot naman ni Noah kay Greg. Napaisip naman si Jessie dahil napakapormal mag-usap ang dalawa nilang kasama ni Shirley. Napaka-formal niya naman pong mag-usap ang dalawa, sabat na ni Jessie. Sorry babe, nasanay kasi kaming ganun mag-usap. Hinging tawad na ni Greg kay Jessie. Hayaan mo na nga lamang sila ate, ikaw talaga. Diyan sila sanay eh. Tayo na lang mag-usap na dalawa. Natatawa ding sabit na Shirley dahil kita niyang nagtataray na naman nga ang ate Jessie niya. Nagpatuloy sila sa kanilang kwentuhan. Si Noah at Greg nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga kumpanya, habang sina Shirley at Jessie naman ay nagpaplano na para sa kanilang pa-surprise party sa kanilang ama. Tapos na ba kayo sa isang business niyong dalawa? Sabat na ni Jessie dahil mukha nagkasundo kaagad sina Noah at Greg dahil sa usapang business sa mga to. Bagya namang natawa sina Noah at Greg dahil sa sinabi ni Jessie dahil masyado nga silang nawili sa kanilang pagkukentuhang dalawa tungkol sa kanilang mga negosyo. Sorry babe, masyado lang kaming nadala ni Noah sa pinag-uusapan namin. Sagot ni Greg kay Jessie, tsaka nga niya ito inakbayan. Hindi na nga rin sila nagtagal pa doon sa restaurant at umalis na din sila. Agad nagtungo sa isang park malapit lang din doon. Nilakad lamang din nila yun. Ang sarap pala ng ganito, no? Yung tahimik, tas masaya lang tayo. Yung tipong wala kang iniisip na problema.
Sabi ni Jessie habang naglalakad nga sila at magkahawak kamay pa sila ni Greg. Agad napangiti si Shirley sa sinabi ng ate Jessie. Oo nga ate, sana palagi tayong ganito. Sana wala na ring dumating na problema sa atin para palagi na lang tayong masaya. Nakangiti ring sagot ni Shirley sa kanyang ate habang magkahawak na rin silang naglalakad ni Noah. Mabuti na lamang talaga at nagising ka na sa katotohanan, Jessie. Siguro dapat din kami magpasalamat kay Greg sa malaking pagbabago mo na yan. Di ko akalain na isang malditang kagaya mo ay magbabagong bigla. Di ba mas masaya kapag ganito? Kaulong kasi ay magpatalo noon eh. Sabat na ni Noah. Agad siniko ni Shirley ang nobyo at pinandilatan pa ng mata dahil baka bigla na namang sumpungin ng topak ang ate Jessie niya. Bahagyang natawa si Jessie sa sinabi ni Noah dahil totoo naman yun. Siya kasi ang gumagawa ng problema nila. Sorry ulit sa inyo ha. Alam ko, kasalanan ko at aminado talaga ako dun. Huli ko na na-realize lahat ng mali ko kaya pasensya na talaga kayo. Pero ngayon handa ako magbago at tanggap ko na. Hindi talaga para sa akin si Noah at si Greg ang nakalaan para sa akin. Sagot ni Jessie kay Noah at napatingin pa kay Greg. Saka matamis ng nitian sa huling sinabi niya. Alam nyo, si Jessie lang din nakapagpabago sa akin eh. Sa pagpupursige kong mapansin niya, nagtino ako. Dati ayaw ko niyang pansinin kaya pinilit ko talagang maging good boy para sa kanya. Kaya masaya ako dahil may kinahinat na naman ang pagbabago ko. Nakangiti ring sabi ni Greg habang nakatingin kay Jessie. Ramdam ni Jessie ang pamumula ng pisngi dahil parang nakaramdam siya ng hiya sa sinabi ni Greg. At least ngayon masaya na kayo, di ba? Sabat ni Shirley. Masaya ako para sa'yo, Ate Jessie. Sa wakas, nahanap mo ng Mr. Right mo. Sabi ni Shirley sa Ate Jessie niya. Greg, ingatan mo yung ate ko ha. Huwag mong hayaang mawala yan sa'yo. Huwag na huwag mo rin sasaktan dahil baka bumalik yan sa pagiging maldita. Baling ni Shirley kay Greg habang naka-peace sign siya sa Ate Jessie niya sa huling sinabi nito. Siyempre naman, asahan mong hindi ko sasaktan ng Ate Jessie mo dahil pakakamahalin ko pa siyang lalo. Sa tagal ko bang naghintay sa matamis niyang oo, sasaktan ko ba yan? Siyempre hindi no, sagot ni Greg. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang makarating sa park at doon muna sila nagpalipas ng oras. Panay kwentuhan at tawanan nilang apat doon at tinatawanan na lang talaga nila ngayon ang mga pinagdaanan nila dati.